Senator Tolentino, mga bossing. Naalala niyo po ba, nung isang araw na ibinlag ho natin, nung isang araw na ibinlag natin, inilive natin, yung sabi ni Robin Padilla, marahil mas makabubuti ang iyong pagbibitaw bilang opisyal at kasapi ng PDP laban. Ito po ay sinasabi niya mismo kay Senator Tolentino, mga kababayan. Kasi bakit? Pakiramdam ko, ramdam na nila ang pamamangka sa dalawang ilog ni Tol. Ayan. Tol versus Tol. Di ba si Robin Padilla mahilig sa Tol? Demokrasya, Tol. Di ba? Tapos si Senator Tolentino naman, Tol ang kanyang kumbaga, moniker niya yata yun, Tol. Yan. Siguro ramdam na po ng PDP laban na wala ng laban, tinanggal na yung laban na yan, Binoya. Ba't pilit mong ibinabalik? Ramdam na nila yung pamamangka sa dalawang ilog ni Senator Tolentino. Dalawa lang po iniisip ko dyan, mga kababayan. It's either namamangka sa dalawang ilog si Senator Tolentino upang sa ganon masigurado ang kanyang posisyon sa Senado ulit sa susunod na eleksyon. Or, na-realize niya, mali itong sinamahan kong grupo Mukhang hindi okay itong sinamahan kong grupo ganyan ho yan, mga bossing. No? Kaso, nasupalpal ho si Robin Padilla na number 1 senator po, mga kababayan, nasupalpal ni Senator Tolentino. Ano sabi ni Senator Tolentino dyan? Kasi po kasagsagan ng bagyo, kasagsagan po ng meron pong mga, kumbaga, nabaha na mga kababayan natin. Kasagsagan nun, mga bossing. Tapos, ito yung ihihirit ni Senator Robin Padilla, politika. Bumanat niya yun. Rumesbak nga yun, si Tolentino. Sa panahon niya yun. Sa panahong ito, wag muna tayong mag-usap patungkol sa politika. Isipin muna natin yung mga kababayan natin kung paano na tayo makakapaghatid ng tulong. Yan. Yun yung sinabi ho, mga kababayan, ni Senator Tolentino kay Robin Padilla. So, syempre, kapag kaganon ho, nako, soplak ka dun. Biruin mo, mga taga Luzon, iniisip kung paano kaya tayo makakabangon ulit. Paano kaya to ganito, ganyan? Yung iba naman po, kagaya nung angat buhay ni Atty. Leni Robredo, tuloy-tuloy po ang pagtulong, mga kababayan. Ang DSWD po, ganito, ganyan. Samantalang sa kampo naman po ng presidente ng PDP, walang laban, politika pa din ho. Mga bossing. Politika pa din po, mga kababayan. Nasoplak ho. So ngayon, dahil siguro naramdaman ni Binoy, mga kababayan, naku po, bababa na naman ang tingin sa akin ng taong bayan ito Mukhang tama si Senator Tolentino. Sa kalagitnaan ng kalamidad, take note Speaking of sinasabi ni Enrique Mora, tama na, fake news mo. Speaking of fake news daw po, mga kababayan. Nakita niyo po ba yung mga pinagpo-post po ng mga OTAP vloggers, OTAP supporters? No? Yung mga truck po sa Davao, mga kababayan. Nakita niyo po ba, pinost nila yung mga truck sa Davao na kesyo daw po tumutulong doon sa bagyong Karina? Samantalang yung post po na yon, mga bossing, nung November 8, 2022 pa ho, ni-recycle nila, mga kababayan. Fake news ba itong sinasabi ko? Fake news ba ito? Gusto nyo, pakita natin sa kanila. Tingnan natin kung fake news. Ito, papakita ko sa inyo ng mabilisan. Tanggalin muna natin ito. Remove muna natin sila. Ito, mga kababayan. Kaya sabi ko, naku, ito talagang mga
DDS supporter na to. Ano na nangyayari dito? Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng kalamidad, ang mga inaatupag, ayan, yung pamumulitika. Di ho ba? Kaya sabi ko, wala itong mga ito. No? Wala itong mga ito. Panahon ng kalamidad, binabagyo, binabaha yung mga kababayan natin. Ultimo pagtulong, pineki pa. Ultimo pagtulong, ni-recycle pa. Para kunyari, tingnan nyo mga Duterte, tingnan nyo ang Davao. Patuloy ang pagtulong. Lakihan ko, mga kababayan, para sa inyo. Photos ng rescue truck sa Carina, habagat victim, recycle. Namataan ang ating BP na wala sa bansa. Sabi nung iba, nanood daw ho ng Taylor Swift. Sabi nung iba, mga kababayan. Pero ako, hindi ho ako naniniwala dyan. Sa Taylor Swift na yon. Baka sumilip lang ng konti. Ano po, mga kababayan. Pero ang importante, yung presensya ng Vice Presidente dito ho. Kung hindi naman medical, kung kunyari yung talagang pasyal lang, pwede naman siguro i-postpone yun. Yung presensya niya dito, no, sa mga kababayan natin, ang importante. Alam natin na nandiyan yung OBP, pero iba pa din po yung presensya ng Vice Presidente na nandito ho, mga kababayan. Recycle. Di ba? Bebagyo na, meron pang binaha pa, pamumulitika pa din ang ginagawa nitong mga ito. Si Binoy naman, binabaha na, binabagyo na, pamumulitika pa din ang ginagawa, mga bossing. Di ba? Sir James Saito TV, shoutout po sa inyo. Good job, sir. Salamat po sa inyong super sticker. Ibalik natin to, mga kababayan. No? Ibalik ho natin ito doon kay Robin Padilla. Pero kasama naman ho yan doon sa ating topic Dahil nga kalamidad, puro pamumulitika ang kanilang ginagawa. Balik natin. Ngayon, biglang bawi itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. No? Kailan niya ba sinabi yan? July 28, biglang rest back, biglang bawi. Siguro natakot kay Tolentino, mga bossy. Ano yung pinagsasasabi mo na aalis ako ng PDP? Bumabagyo, bumabaha kung ano-ano pinagsasasabi mo puro pampupolitika. Eto, sabay sagot ni Robin Padilla. Ako, sasabihin ko sa inyo, kung may isang tunay na senador sa Senado, yan ho ay si Senator Tolentino. So, si Tolentino, mga kababayan. Siguro, mga bossing, saglit. Hindi nagustuhan ng taong bayan yung aking sinabi kay Senator Tolentino. Although, alam ng nakararami, alam ng iba na namamangka sa dalawang ilog si Tol, pero mali naman yata yung banat ko na sa panahon ng kalamidad, politika pa din ang nasa isip ko. Siguro isip ni Robin Padilla, kailangan linisin natin ang bakod ng PDP kasi puro basura na tayo dito. Dumagdag pa si Philip Salvador. Ewan ko ho, bakit puro artista ang kinukuha ng PDP laban? Siguro ang motto nila, basta sikat, pasok yan sa Senado. Yun siguro ang iniisip nilang mamamayang Pilipino hanggang sa ngayon ho, mga kababayan. Maglagay ka ng artista dyan, papasok yan. Kasi sikat. Ang Pilipino naman, mahilig bumoto ng artista. Pero mukhang hindi na ho sa pagkakataong ito, mga kababayan. Mukhang natuto na ho, mga bossing, ang sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang iboboto. Tingnan nyo nga ho si Robin Padilla. 2 taon na ho. Parang ang dating Pangulong Duterte, laban bawi, atras abante. Nandyan pa daw si Willie. Lognak TV. Nandyan pa daw si Willie Revillame. Tingnan nyo,
Hindi alam ni Robin Padilla kung ano talaga yung gusto niyang mangyari sa Senado. Di ba? Okay, ang 3 Duterte sa Senado, sok pa sa kanya. Ayos! Ayos sa akin ang 3 Duterte pag tumakbo yan, pag natuloy. Madami na akong kakampi. O ha? Di ba? Nabalita po ng ating Vice Presidente na posibleng tumakbo yung 3 Duterte, sabay-sabay daw po. 3D nga daw po eh. 3 Dutertes. Pulong, Baste, Rodrigo. Tapos biglang sabay pasa ng bill. Sabay ipinapapasa yung bill na anti-dynasty. Naloko na. Hindi na malaman kung ano talaga ang gusto. Dinastiya ho yun, di ba? Mga kababayan? Kaya naisip ko doon, ano ba, si Robin Padilla ho ba talaga ang sumusulat ng mga bill na gusto niyang ipapasa or ipinapagawa lang doon sa mga nakapaligid sa kanya? Kaya nagsasalu-salungat po yung kanyang mga kagustuhan sa Senado. Dream ng PDP laban, yung Philippine Senate sa Manila Film Festival, Metro Manila Film Festival. Ano po? Anyway, mga bossing, hindi natin alam kung hanggang kailan pa ang hindi, alam natin. May 4 na taon pa tayong pagtitiisan po kay Robin Padilla. Kung ako ho, mga kababayan, masasabi ko pa na talagang mas mataas ang antas ni Senator Manny Pacquiao, Manuel Pacquiao dito kay Senator Robin Padilla. Kung natatandaan niyo ho, mga bossing, nung panahon na si Senator Pacquiao nasa Senado, merong mga pagkakataon ho na sinasabi natin o napapa-agree tayo ni Pacquiao, nasasabi natin, tignan mo, daig pa nung isang boksingero, daig pa nung dating boksingero, yung mga nakapag-aral na senador natin, nasasabi ho natin yan, mga kababayan. At behind the scene naman po, talagang pinag-aralan ni dating Senador Manny Pacquiao, mga bossing. Kumbaga, yung mga batas po, no? Nag-aaral po at pinag-aralan niya at napagtapusan niya din, mga kababayan.